Hello po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay itutuloy po natin yung sinundan po nating video last time na ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na bilang bahagi po ito ng ating pong pagtatama sa lahat ng mga itinuro po sa atin ng mga naunang mga mangangaral. Ang pakiusap ko lang po sa mga tao na kapag ka po may naalala mga katotohanan, sana po ay bulay-bulayin nyo po kung ang amin po ba mga inihahayag sa inyo ay talagang katotohanan at yan po ay talaga naman pong itinuro po sa atin ng ating pong Panginoon at yan po ay nakabase po sa ating pong banal na kasulatan. So kung babasahin po natin yung banal na kasulatan, doon po tayo pupunta sa kung paano po ba tayo. Yung una pong itinuro po natin ay yung kung paanong pagsamba ang gagawin po natin upang tayo ay kalugdan ng ating Ama na nasa langit. Kasi po, isa po sa napaka-importante po nating malaman ay kung paano ba tayo sasamba sa ating Ama na nasa langit. Kung ano bang uri ng pagsamba yung kanyang kinalulugdan. So, ito po nga pag-uusapan po natin ay napaka-importante po ito. Ito po ay mga kaalaman na mga ginintuang aral na isa po ito sa makapagliligtas sa inyo, na makakapagpalaya sa inyo sa mga maling paniniwala na naituro po ng mga naunang mangangaral. Ang nauna po nating naituro ay yung kung anong uri po ba ng pagsamba ang itinuro sa atin ng ating pong Panginoon, na kung babasahin po natin yan ay babasahin po natin yan biblically at ipapaliwanag po natin yung mga kahulugan ng ating pong nababasa sa banal na kasulatan. So ulitin po natin yung itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na uri ng pagsamba na ginawa ng mga propeta magmula kay Amang Abraham, kaya Amang Jacob, Israel, propeta Moises, at sa lahat po ng mga apostol at sa ating po Panginoong Hesukristo at sa lahat ng mga nabanal na tao. Panahon na po para maalaman nyo po itong mga itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo para po tayo ay hindi na po tayo maligaw pa. Ang itinuro po niyang pagsamba ay mababasa po natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Ito po ay kahit ulit-ulitin ko po sa inyo, ay alam ko po na isang araw ay pakikinggan nyo rin po yung aking mga itinuturo sa inyo, dahil ang itinuturo ko naman po sa inyo ay itinuro din sa amin ng ating pong Panginoon at ng ating pong pastor, para po wala na pong mga tao pang maliligaw. So ang itinuro po ng ating Panginoon Hesukristo yung uri ng pagsamba na ginawa niya at yung lahat ng mga taong nabanal noong kapanahunan po niya. So, eto po, Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ang mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang
magsisamba sa espiritu at katotohanan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, siguro po ay malinaw na isinaysay ng ating pong Panginoon Jesucristo yung paraan ng pagsamba na ginawa po niya. At yung lahat ng mga taong na banal nung kapanahunan niya, 10 ng kanyang 12 apostol. Inom lang po tayo. Ngayon po mga kapatid ko sa pananampalataya, siguro naman, ngayon na alaman nyo na. Ito na lang po yung nais ko sa inyo. Bilang isang simpleng ibanghilista na binigyan ng katungkulan, tinawagan at binigyan ng katungkulan ng ating pong Panginoong Jesucristo sa ating kapanahunan ngayon. So, siguro naman po ay panahon na para makinig naman po kayo sa mga taong may koneksyon sa ating pong Panginoon, sa mga banal ni Espiritu na naghahayag po sa amin. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, lalong-lalo na po sa lahat ng mga taong nangangaral ng banal na kasulatan. Siguro naman po, kung maalaman ninyo na ang magiging tagapagturo po ninyo dito ay ang guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret, siguro naman po panahon na para magpakumbaba po kayo. Dahil, alam nyo po ba, ayon po sa banal na kasulatan, yung mga itinuturo po ng mga tagapagturo din ninyo, yan po ay mga karunungan, pangkalupaan na sa langit ay kamangmangan lang po pala sa Diyos. Kaya nga po yung sabi po ng ating pong Panginoon, hanapin nyo yung mga bagay na nangasa itaas, yung pong mga hiwaga ng kalangitan, yung mga hiwaga ng isang tunay na pananampalataya. Dahil ang isa pong tunay na pananampalataya, yan po yung pananampalataya na ginagabayan ng ating Panginoong Hesukristo mismo. Nandyan po siya, yung kanyang gabay, yung kanyang presensya, at yung kanyang pangangasiwa, mararamdaman mo po siya. Dahil siya po ay bumababa, nagpapakahayag, nangangaral, nagre-revelasyon, nanggagamot, at namamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan. Ngayon po mga kapatid ko sa pananampalataya, may babasahin lang po ako sa inyo. Dahil ito pong babasahin ko po sa inyo ay ito po yung patotoo na sinasabi po ng ating pong Panginoon, yung lahat ng mga taong umiibig sa Kanya, tumutupad ng Kanyang mga salita at gumagawa ng Kanyang mga ginawa, sila po yung mga taong pinagpapakahayagan niya. Ito po, babasahin po natin sa aklat ng San Juan, Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at kami magpapakahayag sa kanila. Hindi po ba napakaliwanag mga kapatid ko sa pananampalataya na yung mga taong umiibig sa ating pong Panginoong Jesucristo, pero alam niyo po mga kapatid, marami po kasing mga mananampalataya ang sinasabi ay iniibig daw nila yung Panginoon. Mahal namin ang Panginoon. Kami ay nananampalataya, kami ay sumasamba, nagsisimba naman ako. Sa katunayan niya, nananalangin ako sa Kanya.
Kaya po hindi ko siya nakakalimutan. Alam niyo po yung sinabi po ng ating pong Panginoon na hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po ba yung kalooban ng ating Ama na nasa langit? Ito po, yung kanyang 10 kautusan. Na ito po yung mahigpit na pinapatagubilin sa atin po ng ating kagalang-galang na Propeta Moises. At sa ating pong kapanahunan ngayon, ito pong 10 kautusan po na ito ni Propeta Moises, ipinasa po ito sa ating pong pastor. Na siya naman pong aming ginagawa, palagi po namin itong inihahayag sa lahat po ng mga dako namin pong pinupuntahan. Gawa nga po ng napakalaki po ang naging bahagi ng 10 kautusan yan sa kung ano po yung nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon. Ito pong 10 kautusan na yan ang naging dahilan kung bakit ang Diyos po ay nagalit sa buong sangkatauhan. Bakit? Dahil yung pong 10 kautusan ng ating pong dakilang Ama, binabaliwala daw po ng mga tao. Ang mga tao daw po ay naging masuwayin sa kanyang mga utos. Ang mga tao daw po ay hindi pinapansin ang 10 kautusan. Dahil kung makikita po natin sa lahat ng simbahan ng mga Romano Katoliko, ang lalaki po ng mga nakalagay na mga bato na inukitan ng 10 kautusan. Subalit ito pong mga 10 kautusan na to, hindi daw po sinusunod ng sangkatauhan. Ito po yung ikinagalit ng ating dakilang Ama sa lahat ng mga tao. Kaya nga po kung mapapansin po natin, at ito daw pong taong 2024 ay mas lalong mabibigat na mga kaparusahan yung ating pong mararamdaman. At sa nakikita ko naman po, sa iba't ibang panig ng mundo, ramdam na po nila yung galit ng Diyos. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, lalong-lalo na po dito sa ating pong bansang Pilipinas, na isa sa tinuturing na parang dito daw po yung mas may maraming mga Kristiyano. Ito lang po yung may hiling ko sa inyo, na sana sa bawat gabi, pagsapit ng alas 6 ng hapon, iluhod po natin ang ating pong mga tuhod. Humingi po tayo ng awa, humingi po tayo ng habag sa ating pong dakilang Ama, upang kung makita po ng ating dakilang Ama, yung kanyang mga anak ay mga nakaluhod at tumatawag sa kanya, sa kanyang makapangyarihang pangalan, hindi kaya makapaglubag ito sa kanyang galit sa sangkatauhan. Dahil hindi po niya ibababa yung lahat ng kaparusahan na yan. Lahat ng mga dilubyo, mga sumpa, mga salot, at kung anong mga kasakunaan ang ipinararanas po ngayon ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama sa buong sangkatauhan at sa buong mundo. Mga baha, mga pagyanig, mga paglindol, mga tsunami, mga tornado, mga sunog, lahat po yan ay utos po ng ating pong dakilang Ama sa 4 na elemento ng daigdig. Sila po yung 4 na prinsipe na pinagkalooban ng ating dakilang Ama ng karapatan na patayin ang sangkatauhan. Subalit meron pong isang pastor na umakyat sa sinisikatan ng araw. Isang anghel na umakyat sa sinisikatan ng araw upang magmakaawa, makiusap, upang huwag lipulin ang sangkatauhan. Dahil nga po may mga tao pang mga nananalangin, may mga tao pang may mga mabubuting kalooban na naghahangad ng ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. So kung titingnan po ninyo yung
10 kautusan po na ito, napakalaki po ang naging bahagi nito sa mga nangyayari po sa ating kapanahunan ngayon, na kung atin lamang po susundin ang 10 kautusan na yan, siguro po ay mapapaglubag natin ang galit po ng ating dakilang Ama. Lahat ng mga sumpa na yan ay kanya pong aalisin. Lahat ng mga salot, lahat ng mga dilubyo, lahat ng mga bagyo, lindol, pagyanig, kung ano mang mga kasakunan at mga disaster, lahat po yan ay aalisin po ng ating dakilang Ama. Kung tayo po ay magiging masunurin, kung tayo magmamasunurin sa kanyang mga kautusan, dahil ito po yung ating pong buong katungkulang nating mga tao, ang tayo ay sumunod sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga batas, at sa kanyang palatuntunan. Ano po yung palatuntunan na ipinagkaloob po sa atin ng ating pong dakilang Ama sa lahat po ng mga tao? Ang palatuntunan po na sinasabi po niya sa banal na kasulatan, ito po yung araw ng pagsamba. Ito po yung araw ng Sabat. At sana po ay maalaman po natin, hindi porke po sinabing Sabat ay sasabihin nyo po na Sabado. Hindi po. Hindi po ibig sabihin ng Sabat ay Sabado. Ang ibig sabihin po ng Sabat ay pagpupulong, pag-aaralan, pagtuturuan. Pag-aaralan po natin yung mga salita ng Diyos at mag-aaral po tayo ng kabanalan. Kaya nga po ang sabi po ni Propeta Isaias, babasa po ulit tayo, no? At ito rin po yung hinahangad po namin sa inyong lahat, na sana po ay makarting po kayo dito sa Kaharian ng Langit, dahil ito rin po yung hinahangad namin sa inyong lahat. Unahin ko po sa Isaias Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 18. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong magawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mangatuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ang napipighati. Inyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Ito po yung sinasabi natin yung araw ng Sabat, tayo po'y magtuturuan, mag-aaralan, at magkakatuwiranan. Pag-aaralan po natin yung banal na kasulatan. Yung pong sinasabing mga hiwaga, mga talinghaga, at misteryo ng banal na kasulatan. Kaya nga po ito yung sinasabi po namin, at tayo po'y pagkakalooban ng ating pong dakilang Ama ng isang pastor, nakakandili sa atin ng ating mga kaalaman at tunawa. Siya po ang magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na ginawa po sa atin, ng mabubuting bagay na ginawa po sa atin ng ating pong Panginoon. Siya po ang magbubukas ng mga lihim na hiwaga ng banal na kasulatan. At siya rin po ang magbubukas ng mga kahulugan ng mga talinghaga na hindi maalaman ng mga iba't ibang mga mangangaral. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po para po maalaman po natin itong mga bagay na ito, na kailangan po natin ang magkatipon sa isang dako, sa isang mataas at banal na dako. Bakit po ba mataas at banal na dako? At alam niyo po ba kung ano po itong mataas at banal na dako na ito na sinasabi ni Propeta Isaias? Sige po, babasahin po natin, babalikan po natin itong binabasa natin. Isaias Kapitulo 57, talatang 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi.
So ito po pala yung mga bagay-bagay na atin pong gagawin. Ang kailangan lang po pala na kung tayo po ay pupunta sa isang mataas at banal na dako, tayo po ay magpapakumbaba sa Panginoon, tayo ay magsisisi ng lahat ng ating pong mga kasalanan. At alam niyo po ba yung mangyayari? Kapag nagawa po natin itong mga bagay na ito, marami pong mga bagay-bagay ang mga hiwagang magaganap. Una, kapag tayo nagkatipon-tipon sa isang mataas at banal na dako, mapapababa po ng pastor ang ating pong Panginoon buhat sa kaitaasan sa pamamagitan po ng isang luklukan o isang templo o isang propeta na kanyang inihandang daan. Dahil nga po mayroon ng isang daan na inihanda ang pastor, akit baba na po buhat sa kaitaasan yung mga banal na espiritu. Makapaghahayag na po sila at yung mga tinig ng mga banal na espiritu na kung sino mang banal na espiritu ang bababa, magpipirma naman po sila. Kagaya nga po ng sinasabi ko po sa inyo na bumaba po dito yung ating pong Panginoon o yung ating pong dakilang Ama. Ang pirma po niya na sinasabi ko, yung pong pagsasambit ng kanyang pangalan. Kung sino yung banal na espiritu na bumababa. Halimbawa, bumaba po yung Ama. Ang magiging pirma po niya bago po siya umakyat muli sa kaitaasan, sasambitin po niya yung kanyang pangalan na halimbawa, Alpha at Omega. Halimbawa naman, kung yung Panginoon ang bumaba, hari ng mga hari, Panginoon ng lahat ng Panginoon, Guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret. Yan po yung mga pirma nila. At kung halimbawa naman po, yung ating po nga kagalang-galang na San Miguel Arcangel yung bumaba, ang sasabihin po niya, hukom ng kalawakan, pulisya ng kalawakan, San Miguel Arcangel, Adios. Ayan po, may mga ganyan po siya. Nagpapaalam po sila. Hindi po sila aalis nang hindi po nila nababanggit yung kanilang mga pangalan. Yun po yung mga sinasabi po nating pirma. Kaya po yung mga banal na espiritu na sinasamba po natin, makakadaupang palad po natin sila, makakausap natin sila, at yung mga banal na espiritu na ating po nga sinasamba, magkakaroon po tayo ng connection sa kanila. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ito na po yung tamang panahon para maalaman po natin yung kaibahan ng pagsamba sa mga ribulto at pagsamba sa mga banal na espiritu. Dahil malaki po ang kaibahan ng na ito naman po ay ipiniliwanag na po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, yung kaibahan ng banal na espiritu at ng yung sinasamba po natin ng mga banal na espiritu at yung mga ribulto. Kay Haring David naman po, sinabi naman po ni Haring David, yun daw po mga ribulto, may mata, hindi naman nakakakita, may mga kamay, hindi naman nakakahawak, o hindi man makapanggamo. Dahil kung halimbawa ang ribulto nakaganyan, hanggang sa tumanda ka, hindi siya gagalaw habang panahon siya nakaganyan. Hindi man lang siya makakapagpagaling ng mga sakit at karamdaman. Unlike po ng mga banal na espiritu, kapag bumaba po sila, yung pong kahilingan mo na yung matagal ng sakit na yung iniinda, kaya po nilang mapagaling yan sa pamamagitan ng iyong tapat na puso at tapat na pananampalataya na ang pinaniniwalaan mo yung mga banal na espiritu, ipagkakalob po nila yung iyong kagalingan sa iyong karamdaman. So mga kapatid ko sa pananampalataya, siguro po ay panahon na para magbago po tayo ng kaisipan. Ang sambahin po natin yung mga banal na espiritu. Dahil ito po yung uri ng pagsamba na hinahanap ng ating Ama sa lahat ng mga mananamba. Sapagkat ang sabi nga po niya, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan. Kaya nga po ito po yung sinasabi po natin dito na magsiparito kayo ngayon na tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay napakabigat na mga kasalanan ninyo,
bagamat mapulang tila matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa, na kung kayo po ay magmamasunurin na magpapakumbabang loob, magpapakumbabang puso at magpapakumbabang pag-iisip, yan lang naman po yung hinahangad nila. Gaano man kabigat yung mga ginawa po nating mga kasalanan, patatawarin po tayo ng ating pong Panginoon. Dahil ang ating pong Panginoon ay Diyos na mapagpatawad. At ang isa pa po na dapat na po nating maitama, yung uri naman po ng pananalangin natin. Alam nyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, isa po ito sa dapat na po natin itong maitama. Dahil lahat naman po ng mga magmula sa uri na pagsamba at sa uri na kung papaano naman po tayo ngayon mananalangin, itinuro din po yan ng ating pong Panginoon. Babasa po tayo sa aklat ng Mateo. Ito po ay pagtatama lang po sa lahat ng mga naituro pong mali sa atin ng mga naunang mga mangangaral. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, nasa inyo naman po ito kung nais niyo po akong pakinggan o kung nais ninyong ipagpatuloy yung mga maling gawain na naituro po sa atin. Dahil sabi nga po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala kasi po yung paglabag po sa mga itinuro po sa atin ng Panginoon Jesucristo, nagpapatuloy po tayo sa pagkakasala. Paano ra po tayong mabubuhay pa riyan? Na kung naalaman na po natin yung katotohanan, ay pinagpapatuloy pa rin po natin. So kung babasahin po natin yung aklat ng Mateo Kapitulo 6, ito naman po ay itinuro naman po sa atin ng Panginoon kung paano naman po tayo mananalangin. Ang sabi po dito, datapwat pagka ikaw, ito po pala, Mateo Kapitulo 6, talatang 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo. Alam niyo po ba itong sinasabi ng ating pong Panginoon? O, tuloy po natin. Magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan. Alam niyo po ba, mga kapatid ko sa pananampalataya, ipinaliwanag po ito ng Panginoon dahil yung pong mga ginagawa po nating pagpuprosesyon, habang tayo po ay nananalangin, habang hila-hila po natin yung mga ribulto, ay siguro naman po panahon na para maalaman nyo po na galit na galit po yung ating pong dakilang Ama kapag nakikita niya na ang mga ribulto po ay pinaglilingkuran po natin. Ayaw na ayaw po ng ating pong dakilang Ama na ang kanyang mga anak ay nagsisipaglingkod, yumuyukod, at yung pong mga bagay-bagay na ayaw po ng ating pong dakilang Ama na makikita po niya yung kanyang mga anak ay pinaglilingkuran yung mga ribulto. Habang hila-hila po ninyo yung mga ribulto, habang kayo nananalangin ng paulit-ulit na pananalangin, ayaw po ng Ama yun. Sana po ay pakinggan nyo po yung tinig ng mga taong may mga koneksyon sa mga banal na espiritu. Tuloy po natin yung pagbasa po natin. Pagka kayo ay magsisidalangin ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan. Alam nyo po ba itong sinasabing likuang daan? Ito po yung mga, di po ba sa mga kalsada, paliko-liko yung mga daan dyan? Habang yung mga tao po ay nananalangin ng patayo, wala pong tigil ng Ama namin, Ama Ginoong Maria, na paulit-ulit na iyan po ayaw na ayaw po ng ating pong dakilang Ama. Sana po ay kung tatanggapin nyo po yung aral na ito naman po ay hindi naman po ito galing sa akin. Bilang katungkulan ko lang po na bilang isang simpleng ibanghilista na
tinawagan ng ating pong Panginoon para maimulat ko na po ang inyong mga kaisipan sa maling mga naituro po sa atin, na sana po ay pakinggan nyo naman, dahil ito po inutos po talaga ng Panginoon para daw po matapos na yung pagkaligaw ng mga tao at yung mga mali nating mga nakaugalian, mga mali nating nakasanayan na mga maling tradisyon, tigilan na raw po natin. Hindi ko naman po dapat panghimasukan yung inyo pong mga paniniwala, pero katungkulan po namin bilang mga kagaya ko po na isang simpleng ibanghilista na tinawagan po ng ating pong Panginoong Jesucristo, na kailangan na raw po namin maitama at maituro ng tama kung paanong uri ng pagsamba tayo ay sasamba, kung anong uri ng pananalangin tayo ay mananalangin sa ating pong dakilang Ama. Although meron po mga tao na yung iba po, alam ko po matutuwa dahil naalaman po nila yung tama na pagsamba at tamang pananalangin kung papaano po tayo kalulugdan ng ating pong Ama na nasa langit. Dahil alam nyo po ba mga kapatid ko, kasi po minsan akala natin habang tayo po ay nananalangin sa mga loob ng simbahan, habang tayo po ay nakaluhod sa mga ribulto, pasensya na po, pero ito po yung katotohanan. Nagagalit po ang Ama sa mga ginagawa po ninyong yan. Dahil ayaw na ayaw po ng Ama na ang kanyang mga anak ay nakikita niyang nakaluhod, nakayukod sa mga harapan ng mga ribulto. Kasi nga po napakalinaw po yung pagkakaaral sa atin ng ating pong Panginoon Jesucristo. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo po yung mas marapat niyo pong gawin? Itinuro din po yan ng ating pong Panginoon. Tuloy po natin. Ang sabi po niya dito, datapwat pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Sa lihim po pala tayo mananalangin. At alam niyo po ba, habang tayo po'y nananalangin, ang ating pong mga kamay, ganito po yung mga kamay po natin. Para po tayong nanghihingi ng biyaya sa ating pong Ama. Kaya po kapag tayo ay binagsakan ng biyaya sa ating mga kamay, masasalo po natin yung mga biyaya na yan. Halimbawa po, biyaya ng kagalingan, biyaya ng kapangyarihan, biyaya ng pampagaling sa lahat ng ating po mga karamdaman. Kung nakaganito po yung mga kamay po natin, paano tayong makakasalo ng mga biyaya? Sa palagay nyo po ba masasalo nyo yung biyaya na hinihingi ninyo? Biyaya ng kagalingan, biyaya ng kapangyarihan. Wala po tayong masasalong biyaya, tatapon lang po yan sa lupa. Kita nyo po, nagtiktik yung butiki. Tuloy po natin. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na pananalangin na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Alam nyo po, ang nais po ng ating pong dakilang Ama, kahit maiksi lamang po yung iyong panalangin, pero kung yung panalangin mo ay ang tawag po dito, specific. Be specific sa atin pong pananalangin. Kung ang hinihingi mo po ay kagalingan, Ama, ako po ay nagmamakaawa, Ama. Ako po ay naninikluhod sa iyo. Sana po, pagalingin mo po yung aking cancer. Sana po, Ama, pagalingin mo po yung aking diabetes.
Sana po, Ama, pagalingin mo po yung aking mga sakit at karamdaman sa aking pong katawan. Ako po'y nagsusumamo, nagpapakumbabang puso at nagpapakumbabang loob, na sana po ay pagalingin mo po yung aking pong karamdaman. Hindi mo na po kailangan pang gumamit ng napakahabang panalangin. Be specific po sa pananalangin sa ating pong Ama. At alam niyo po ba yung oras ng pananalangin na nakikinig ang ating pong dakilang Ama sa kaitaasan? Una po, alas 6 ng hapon. Pangalawa, alas 9 ng gabi. At pangatlo, ang pinaka-importanting oras po ng ating pong dakilang Ama ay nakatingin sa kalupaan at nakasilip sa kanyang bintana. Tinitingnan po niya yung kanyang mga anak, kung sino baga yung mananalangin sa kanya. Doon po siya nakikinig ng mga panalangin sa oras ng alas 12 ng hating gabi. Yan po yung talagang magkakaroon ka ng koneksyon sa kanya, na talaga po medyo mahirap lang talaga. Dahil ako po mismo, yung inyong abang lingkod, 5 minutes na lang. Sa paghihintay ko ng alas 12 ng hating gabi, napikit ako. Pagtingin ko ng oras, 1:00 na, alas 2 na. Alam niyo po ang sama-sama ng kalooban ko. Kailangan ko po maghintay ng alas 3 ng madaling araw. Dahil kapag po nakasanayan nyo yung pananalangin sa Panginoon at sa ating pong dakilang Ama ng mga bandang alas 12, diyan po siya nagbibigay ng biyaya. Biyaya ng kagalingan at biyaya ng mga kapangyarihang pagpapagaling ng lahat ng mga samut-saring mga sakit at karamdaman. Kaya po, may naalaman na kayo. Pero, kailangan nyo rin pong maalaman na kailangan nyo rin po, kung sa mga tao po na nagnanais na magkaroon ng mga biyaya at kapangyarihan sa ating pong dakilang Ama, kailangan nyo pong magkaroon ng sariling Biblia. Dahil ang hihingin nyo po, mga biyaya at kapangyarihan na galing po sa Panginoon, na galing po sa dakilang Ama. Hindi po tayo hihingi ng mga biyaya sa mga engkanto, elemento, laman lupa, na sinasabi po nila na ang mga biyaya daw po at kapangyarihan ng mga espiritista ay galing daw po sa demonyo. Malabo po yun. Alam nyo po kasi kung bakit? Biblia po ang pinakabasehan po nating lahat. Habang tayo po ay nananalangin, kailangan po tayong magbasa ng banal na kasulatan. May mga verses po sa banal na kasulatan kailangan po nating pagbulayan. Unang-una ko pong sasabihin sa inyo ay ang awit 119. Alam niyo po ba yan? Isa po yan sa kapag ikaw ay nagkaroon ng koneksyon sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon, yun po yung inyong pinaka-o-taking ayon po sa pastor. O-taking sa ating pong dakilang Ama. At yung sa lahat po ng mga nagbabasa ng Juan 17, yun po yung pinaka mahiwagang panalangin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Bago po siya patayin, yun po yung kanyang dinasal, na sabi po ng Panginoon, hanggat maaari, huwag na huwag daw po tayong magkakamali. At kung ito daw po yung ating dadasalin, yung bukal sa ating pong puso, yung bukal sa ating pong kalooban, na nanamnamin natin yung lahat ng kanyang sinasabi para maramdaman mo yung nararamdaman niya, na dahil alam po niya mga ilang oras na lang o ilang araw na lang, malapit na po siyang patayin ng mga taong nais pumatay sa kanya. Isa po yan sa mahiwagang panalangin natin pong Panginoon. Ang tawag po namin dyan, Juan 17. So, marami po sa mga tao naman po na mga nagnanais ng kagalingan,
ang pwede po nating basahin dito yung awit 51. Paghingi po natin yan na hinihiling po natin na linisin tayo ng ating Ama sa lahat ng ating sa mga karamdaman natin. Ibig sabihin po ng linisin, pagalingin. At hihiling po tayo ng Santong Espiritu. Hindi po karumal-dumal na Espiritu. Santong Espiritu po ang hihingi natin. Kaya po dito ibinabato po nila sa amin, karumal-dumal na Espiritu. Hindi po, Santong Espiritu po ang hinihingi po natin dito dahil biblical nga po tayo sa paghingi ng mga biyaya. At kasama po dito yung sa paghingi ng biyaya, yung pong Efeso Kapitulo 3, 14. Magmula 14 pababa. Alam niyo po mga kapatid ko, sa pananampalataya, marami po yan, mga proseso, kung papaano po tayo magkakaroon ng mga biyaya na biyayang pagpapagaling na mga sakit, karamdaman. Alam niyo po ba na kung sakali po na marami po mga tao ang magkaroon ng mga biyaya at kapangyarihan ng pagpapagaling, alam niyo po matutuwa po ang Panginoon na maraming mga bagong Kristo ang maglilitawan. Kasi po, kung hindi po natin nalalaman, ang Kristo po, ang ibig sabihin po niyan, karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po Kristo, lihim po yung nakarunungan. Yan po yung lihim na pangalan ng ating pong Panginoon. Kristo. Karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kasi po kailangan niyang balance po yan. Karunungan, kapangyarihan. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa lahat po ng mga mangangaral. Ang kailangan nyo lang po, alam naman po ng pastor, yung inyo pong mga kakulangan. Ang nais lang naman po ng pastor sa inyo lahat at ng ating pong Panginoon ay magpakumbaba lang po kayo. Kung alam po ninyo na may kulang sa inyong pagiging isang pastor, may kulang sa inyong pagiging isang mangangaral, na alam nyo naman po sa mga sarili ninyo na marami po kayong mga hiwaga, talinghaga at misteryo na hindi alam sa banal na kasulatan. Alam nyo po ba kung sino makapagpupuno niyan sa inyo? Yung pastor po na ipinagkaloob sa atin ng ating pong dakilang Ama, ng ating pong Panginoon, na siyang kakandili sa atin ng ating mga kaalaman at unawa. Alam niyo po ba kasi kung bakit? Yung mga susi po ng karunungan, nasa pastor po, na siyang ipinagkaloob lamang ng ating pong dakilang Ama sa mga tunay na sugo. Sila po ang may kakayahan na makapagbukas ng mga hiwaga, ng mga karunungan sa banal na kasulatan. Kaya nga po ito yung sinasabi po natin, bawat verse po ng Biblia, may mga susi po yan na karunungan na siyang ipagkakaloob po sa inyo ng pastor. Kung kayo lamang po ay lalapit sa kanya, magpapakumbaba at ipapakita nyo sa kanya yung inyo pong taus-pusong pagbabago at pagbabalik loob sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon. Dahil siguro po ay napapanahon na para po ang lahat ng mga tao, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong paniniwala, anuman ang iyong nakagisnang tradisyon at mga nakagisna nating mga kaugalian, siguro naman po ay panahon na para po tayo magkaisa. Isang pag-iisip, isang akala at isa lamang layunin na ating pong paghahariin ang ating pong Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao sa buong araw ng ating pong buhay. Paghariin po natin yung ating pong Panginoon sa buong mundo dahil kailangan na po ng ating pong Panginoon ay maghari para magkaroon na po ng kapayapaan, katahimikan, kasaganaan ang ating pong bayan at ang buong mundo at sisilay na po ang maningning na liwanag na kailangan na pong mahawi ang kadiliman na bumalot sa buong sanlibutan. Alam niyo po,
puro po talinghaga mga binitawan ko. Kailangan na pong mahawi yung mga kadiliman na yan, yung mga kasamaan. At yung pong kaliwanagan na maikakalat po natin, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa. Ito po yung ating pong huling mensahe. Galing po ito kay Propeta Isaias. Isaias, Kapitulo 56. Ay, sa ano po pala? Isaias, Kapitulo 60. Ito po yung aking pong huling mensahe sa inyo lahat. Sana po, sa lahat po ng mga tao na patuloy at patuloy na nangakikinig ng mga tunay na aral na katotohanan ng ating pong pastor, ito lang po yung aking pong hihilingin sa inyo. Lahat po ng mga aral na inyo pong naririnig po sa amin, mga aral na katotohanan, sana po, ito po ay ating ganapin. Ito po ay ating isabuhay, yung lahat ng mga aral. Dahil alam nyo po, ang sabi po ng Panginoon, hindi ang tagapakinig ang inaaring ganap, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kaya po yung mga ebanghelyo na ating pong mga naririnig, isabuhay po natin yan. At nang mabuhay na po sa atin ang bagong Kristo. Basahin po natin ang Isaias, Kapitulo 60. Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ng lupa ng salingot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sumikat sa iyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, kapag napaghari po natin ang Panginoon, kapag napaghari natin ang ating pong Panginoon, siya yung ibubuka ng ating bibig, sa halip po na tayo magmarites, yung Panginoon po yung ating pong imamarites sa lahat po ng mga tao. Kapag kumalat yung kadakilaan ng ating pong Panginoon Jesucristo sa lahat ng mga tao, na ang itinuturo niya ay pag-ibig at kapayapaan sa buong sanlibutan. Dahil wala pong hinangad ang ating pong Panginoong Jesucristo sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kundi ang maghari ang pag-ibig at kapayapaan sa buong sanlibutan. Dito na po darating ang kanyang paghahari. Maghahari ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kasaganaan ng lupa ay ipagkakaloob ng ating pong dakilang Ama. Ang kasaganaan ng dagat ay ipagkakaloob ng ating pong dakilang Ama. Lahat ng mga bagay na nawala sa atin, lahat po yan ay Kanya pong ibabalik kung tayo ay magmamasunurin sa ating pong dakilang Ama, pagpapala sa pagsunod. Lahat po ng Kanyang mga ipinangakong pagpapala, darating po sa atin yan. Yung kayamanan na yan ay na matagal nyo nang hinihintay. Ipagkakalo po yan ng ating Ama sa ating lahat kung tayo po ay magkakaisa na paghahari natin ang tunay na hari. Paghahari natin ang Panginoon ng lahat ng Panginoon, hari ng lahat ng mga hari, guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret. Yun lamang po, at magandang hapon po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon Jesucristo, at sa lahat ng mga doktor ng kalangitan, at sa lahat ng mga banal na espiritu, sa lahat ng mga diyoses ng kalawakan. Papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ay ating itinataas po sa kanila, sa kanilang mga dakila at makapangyarihang pangalan. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyo lahat.